Isang maganda at mapagpalang araw na naman sa ating lahat mga ka-farmers, and welcome back po muli dito sa aming channel. So unti-unti na pong nagkakaresulta yung ating ginagawang sakripisyo at pagsisikap para buuin itong ating pinapangarap na munting farm. So napakalaki na po ng pagbabago mga ka-farmers, kahit na paunti-unti lang po yung ating mga ginagawa. So at least nakikita po natin na may resulta mga ka-farmers. So ayan, kasyang-kasya na po dyan yung itatayo nating kubo. Pero sa ngayon mga ka-farmers ay hindi natin maisingit-singit dahil mayroon pong mga naidadagdag at mayroon po tayong iisip na mga bagong gagawin para hindi lang po tayo umasa dito sa ating mga alagang manok na paitlugin at sa iba nating mga alaga. At nag-iisip po tayo ng ibang paraan para habang tayo po ay naghihintay sa ating mga alagang hayop ay mayroon din po tayong ibang pagkakakitaan or ibang source ng ating income. So gaya po nito mga ka-farmers, nagdadagdag po tayo dito ng ating mga tanim. So hindi man po natin ito may bibenta, magagamit po natin ito para ipakain sa ating mga alaga. So malaking bagay po yun dahil mababawasan po yung ating gastusin para sa ating pagpapakain sa ating mga ibang alaga gaya ng pato, pabo at saka yung mga native na manok. So nagtanim po tayo dito ng ilang pirasong malunggay at balak pa po nating dagdagan yan mga ka-farmers. And syempre yung mga cuttings natin ng mga Madre de Agua, kaysa itapon natin, ano lang muna natin mga farmers, buhayin muna natin para pag nabuhay itanim lang natin kung saan saan dito dahil napakaluwag pa naman ng ating property. So ayan mga farmers, and kahapon din ay bumili po tayo ng mga ilang seedling, talong tsaka sili na panigang mga farmers. Bali tag 10 piraso lang dahil hindi pa po natin afford na magtanim ng marami dahil baka hindi rin po natin malagaan ng talagang tamang pag-aalaga. So ang naano po natin ay pakonti-konti lang po muna mga ka-farmers. So ayan, at medyo abalang-abala tayo nitong mga nakaraang araw. So naglilinis po tayo dito sa may bandang side dahil mayroon po tayong binabalak na gawin dyan para naman hindi lang po nakatiwangwang at nakabakante itong ating property. So sabi ko nga, napakaluwag, hanggang sa taas pa po yan mga ka-farmers, and karamihan po ng kahoy dyan ay hindi naman mapapakinabangan. Kaya ang balak po natin ngayon mga ka-farmers, every time po na mayroon tayong bakanting oras ay isingit-singit din po natin yung pagtatanim. So mamaya ay pupuntahan natin yung tinanim natin kahapon at ipapakita muna natin itong ating ginagawa, or update na lang po yung ating ginagawang pag-aayos dito sa ating pinakaunang pabahay. So tinanggal na nga po natin yung kanyang pinaka-division at pinakawalan po muna natin yung ating mga alagang Muscovy ducks. Wala pa kasing mapaglagyan at hindi pa naman natin na-dispose, kaya pinakawalan ko muna para tumaba-taba naman at pinapano rin natin sila sa pakain, no, para pagka binenta natin hindi naman tayo matalo sa timbangan. So mag-iwan lang tayo ng 3 para kahit papano ay mayroon pa rin tayong hinihintay mga ka-farmers. So ayun na nga, no, natanggal na po natin dito yung pinaka division at yung ginagamit nating daan dati dito sa papunta sa likod ay sinaraduhan natin mga ka-farmers dahil pag isa-isahin na lang po siguro natin dito yung ating mga natitirang alaga gaya ng pabo doon tsaka itong mga Brahma. Isama na rin po natin yung 3 matitirang Muscovy ducks. So dito na po sila lahat sa loob. Sila po yung paparamihin natin dahil ayaw naman po nating mawala yung nang tuluyan yung ating mga ibang alaga.
And habang pinaparami po natin sila, maghahanap na rin po siguro tayo ng location na kung saan ay pwede po nating gawan sila ng pabahay at maglalagay ng net. So yun po yung ating mga binabalak sa ngayon mga ka-farmers, dahil nga sa kailangan po natin na gamitin itong property na Pakaluwag. At ayan, nandito po yung panggiling natin. So napakalaking bagay po niyan mga ka-farmers. Silipin muna natin itong ating mga alagang manok. Bali, gusto sana nating ilipat to noon doon sa may nililinis natin. Kaya lang mga farmers ay uumpisa na pong dumami yung kanilang itlog. So kung sila po ililipat pa natin, baka may stress po sila mga farmers at bumaba po yung kanilang pangingitlog. Kaya napagdesisyonan ko na dito na lang po sila mga farmers, dahil nag-uumpisa na po talaga silang mag-produce. So pinakamataas na pong nakuha natin dito is 20, and hopefully madadagdagan na ng madadagdagan mga farmers, dahil tingnan nyo naman yung mga itsura ng ating mga manok ay talagang ready na po talaga sila sa kanilang 2 taong pangingitlog mga farmers. So ayun puntahan po natin yung ating mga tinanim kahapon. So except po dito sa 3 malunggay tsaka mga Madre de Agua, ay unti-unti tayong magtatanim dito mga farmers. Dagdagan natin yung mga Madre de Agua. So ayan, magaganda pa rin yung mga Madre de Agua natin malunggay dadagdagan din po natin. So ayun, may mga tumubo na rin doon mga farmers. So nililinis po natin dyan sa tabi ng kalsada, kasi sakop pa natin yan. Actually itong kalsada na to hanggang dun sa may sapa is sakop sana natin. Kaya lang nung nagpagawa sila ng daan, instead po doon sa taas, doon po sanang pinakadaan mga farmers, dahil nga sanay na po sila dito na dumadaan, ito po yung pinaluwag nila. Kaya wala na po tayong nagawa dahil nasa trabaho pa tayo noon. So sila naman po yung gumastos mga farmers. Pero pagdating ng araw, pag nagsarado sila dun sa may harap, hindi na po magagamit ito bilang daanan. So kukunin po natin ulit mga farmers. Pero sa ngayon, habang dyan pa sila dumadaan, ay pabayaan muna natin sila at kawawa naman sila. And naglilinis nga tayo at lumitaw po yung ating mga ibang tanim na Madre de Agua, tsaka yung mga pomelo natin dyan, nandyan pa rin. And itong sili, maraming sili dito na wild. Ito yung pinagkukuhanan ko dati, meron pa dyan sa taas, marami pa dyan. So lumabas ulit, kitang kita na sila ulit. So yung mga farmers pwede na namang kumuha. So ayun na nga naglilinis po tayo dito. So kita nyo naman doon, malinis na. At balak po natin na itong mga kahoy na yan, yung hindi naman mapapakinabangan, ay tanggalin po lahat yan mga farmers. And sa pinakadulo ay taniman po natin ng saging, para naman pag namunga yung saging ay maano po natin, mapapakinabangan natin. And ayan, sa part na yan mga farmers ay medyo malapad po dyan. Lilinisin po natin yan para taniman ng kamote at mayroon pa tayong pagpadagdag na gagawing organic na feeds. So maluwag-luwag din hanggang sa kahoy na yun mga farmers ang ating pinakadulo, yung nyog na yon. Kaya medyo maluwag-luwag pa. Sayang naman kung bakante lang yan, tataniman na lang natin. Oops, litaw na rin yung ating lemongrass na tinanim. Kala po natin walang nabuhay, pero meron palang 2 nakalusot mga farmers. And dito sinabay ko na rin pong linisan itong dating pabahay, or ginawa nating pabahay ng ating mga alagang pato. At nagsilbi po itong bahay ng ating mga tupa at kambing nung nakaraan,
nung ulan ng ulan. Pero nilagay po ulit natin sa harap yung ating mga alagang kambing dahil nga plano po nating magtanim dito mga farmers. Dahil palagi tayo dito, dito tayo magtatanim. At yung mga kambing, tupa doon na lang sa harap. So ito pa po yung ibang mga sili natin no, mga farmers. Bali ano natin yan, dilig-diligan para gumanda. So ito na nga po yung tinanim natin no, mga farmers kahapon. Bali 10 pirasong talong, 5 pesos each yung mga ganitong seedling nila. Although marami tayo diyang mga buto talaga, kaya lang hindi pa naman umuulan. Kaya bumili muna tayo ng mga ilang piraso para yung kaya lang nating dilig-diligan muna mga farmers. So ang kagandahan po ng ating pagtatanim, dahil nga kailangan nating malinis pagka tayo nagtanim, kumbaga na po siya, double purpose na po yung pagtatanim natin. Nalilinis na rin po natin yung area kahit papaano. So ayan mga farmers, yung mga nalinis natin. Yung ibang kahoy dyan ay mga natumba nung bagyo. So hindi naman pwedeng gawing panggatong dahil nga sa na pa siya ng tubig. Mausok lang po yan mga farmers. So ayun, napakaluwag pa ng ating area mga farmers. At itong mga kahoy na nandito ay hindi naman napapakinabangan. So yung mga ipil, pwede namang pang poste-poste, pero hindi naman po pwedeng gawing tabla. So kaya ang balak natin dito, maglalaan din tayo ng mga konting oras para magtanim ng prutas dito sa part na to mga farmers. Kahit sa isang linggo makapagtanim tayo ng 3, so magandang na po yon. At itong mga kahoy, ipapakuha ko ulit to pagka nag-start na naman yung dam na para sa irrigation, para malinis siya mga farmers. So ayun napakarami na po nating structure dito mga farmers. Yung iba nga hindi na natin nagagamit gaya nito, pero okay lang yan. At baka magamit din natin yan pagka tayo po yung nakapagparami. So sa ngayon mga farmers ay ito lang muna yung aming may babahagi sa inyong lahat. At kung umabot po kayo dito sa video na to sa 12:55 ay paki-subscribe naman mga farmers itong ating channel, and paki-like na rin po yung video natin.